Mga kababayan, welcome back for another video tayo. At pag-usapan nga natin ngayon, mga kababayan, bakit nga po ba hindi sumusuko or ayaw lumantad ni Bato de la Rosa, ni Senator Bato, kahit na alam naman niya na wala namang warrant of arrest pa na nare-release laban sa kanya, unfair nga naman ito sa taong bayan na pinapasahod sila, di ba? Pinapasahod siya. Ngayon, mga kababayan ko, itong impormasyon na nakalap natin or na masabi nating na ikwento sa atin mismo ng mga kakilala natin, mga kaibigan natin, ito po ay de umano ay talagang plano na ni Bato na magtago kung sakali man na darating nga daw yung warrant of arrest. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin, hindi naman siya kasing yaman ni Digong, 'di ba? Hindi naman siya kasing yaman ni Digong na merong mga nagbibigay na mga kaibigan na drug lord, 'di ba? Di umano, sabi nga ni Senator Sani Trillanes, may naglalagay diyan sa kanyang bank account, 'di ba? Sa bank account ni Digong at ni Sara. So, malaki talaga yung pinepera kasi nga kung matatandaan nyo mga kababayan, ang pasahod kay Kaufman ay umaabot pong 144 million pesos mga kababayan. Imagine that, no? 144 million pesos ang binabayad kay Kaufman, samantalang ang kanilang salin ay hindi man lang umabot ng 100 milyong piso. 'Di ba? Kagaya ni Bato, mga kababayan, na alam naman natin na bataan lang ni Digongyo, no? Kumbaga kanang betlog lang ni Digongyo pagdating po dun sa usapin ng EJK, 'di ba? At yung isa naman, si Bongo naman ay kaliwang betlog ni Digongyo, 'di ba? So etong mga ito, mga kababayan, once na makulong nga naman ito si Bato, hindi nga naman niya kakayanin unang-una. In the first place hindi niya kakayanin yung yung bayarin, no, pagdating sa ICC. Saan siya kukuha ng attorney, 'di ba? Anong ipambabayad niya? Magkano ang ipambabayad niya sa attorney? More or less ang kunin niya si Tupacio. 'Di ba? Si Marco Beta, yan. Yung mga niya, mga tawag dito, mga legal team ni Bato. Yung mga magiging legal team niya. Kaso, ang magiging problema ni Bato, saan siya kukuha ng international attorney kagaya ni Kaufman na talaga nag-handle ng mga ganito. Kasi kung si Marco Beta lang, 'di ba? Kulong talaga siya. Kung ang Diskaya nga 'di ba? Tinulungan ni Marco Beta, nasa ng Diskaya, ayun, umiiyak si Sara Diskaya. Nagpasko ng umiiyak, 'di ba? Sa kulungan. Sinasabi natin, 'di ba? What more pa kaya mga kababayan, itong si Bato, 'di ba? Malamang sa malamang alam niya na walang titindig para sa kanya. Hindi naman siya i-sponsoran ni Sara, ni Baste, ni Pulong, 'di ba? Lalo na ni Duterte dahil iniwan nga nila sa ere si Digongyo Nung during inaresto si Digongyo, hindi itinimbre, 'di ba? Na nakaabang na, hindi itinimbre nino po ni Bato sa ni Bongo. Kaya nga po nagagalit itong sila Panelo, especially si Panelo na patuloy na gumagamit di umano sa pangalan ni Digongyo, 'di ba? Ito kasi si kung matatandaan natin, sumama ang loob po ni Bato de la Rosa, 'di ba? During hearing, inilaglag siya ni Digong, 'di ba? Inilaglag po siya ni Digong, totoo 'yan. Kasi nga po, bakit siya inilaglag? Kasi sinabi na siya di umano ay miyembro ng Davao Death Squad, 'di ba? Death Squad man 'yan, sabing gano'n. Kaya napikon si Bato, nung siguro isip-isip ni Bato, hayop ka, matanda ka, nilaglag mo kung part ng ng tawag dito ng Davao Death Squad
hahayaan kitang mabulok diyan, oo. Kasi in fairness naman kay, Bato de la Rosa, 'di ba, napag-utusan lang siya. Pero hindi nga maitatanggi na talagang kasama din siya sa pagplaplano o hinggil dito nga sa sinasabi nating EJK victims, 'di ba? So, eto yung mga kaanuhan, mga kababayan, mga katanungan ng ating mga kababayan na saan nga ba pupulutin si Bato once na madampot ng ICC or lumabas yung warrant niya? Siyempre, as usual mga kababayan, makbubulok na sa ICC yan. Kasi nga, gaya nga ng sinabi natin, mahal ang pamasahe. Alangan na anuin siya ng asawa niya, tiyagain siyang punta-punta yung asawa niya ron. Magkano rin pamasahe, magkano rin ang, 'di ba? Ang hotel doon, pagka staycation. Oh. Siguro makapunta once, pero yung sabi mong araw, buwan-buwan or kahit na sabi mo every 3 months, Makati sa bulsa yon. At isa pa nga po, wala pong pambayad talaga si Bato ng attorney's fee. Attorney's fee pa lang ng International Court, mga kababayan, ay naku po, iiyak na. Talagang mabebenta ni Bato yung pinagmamalaki niyang bukirin. Yung kanyang hacienda, no? Sa Davao, talaga maibebenta niya na malala. Kaya mas pinili na lang talaga siguro ni Bato, mga kababayan, na magtago, 'di ba? Kahit naman ako for example, ako si Bato, alam ko sa sarili ko, barya-barya lang yung binibigay sa akin ng amo kong si Digong. 'Di ba? Hindi ko pagkakalulo, mas pipiliin kong mamatay na lang ako, 'di ba, na lumalaban kaysa mabulok ako ng tuluyan doon sa ICC, no? At least dito meron akong laban, 'di ba? O ganun ang iisipin ko. Kasi ganun rin lang mamamatay ka rin lang sa dahik. Kasi wala kang automatic convicted ka na. Kasi wala naman akong kakayanan na magbayad ng ng tawag dito, ng attorney's fee. Yari ka doon, 'di ba? So ako bilang kunwari ako si Bato, talagang pipiliin ko magtago na lang na magtago. No, makikiusap pa ako sa MNLF, MILF, na itago ako, 'di ba? At diyan na nga papasok yung pahirapan na paghuli kay Bato sa totoo lang. Kasi ang mahirap nito, talagang nakatunog na si Bato. Wala na siyang pakialam kahit maawol siya Wala na siyang pakialam kahit na na siya, mawalan na ng karera sa pagka-senador. Kung dito lang sa Pilipinas, ang hirap ubusin ng pera ni Bato, di ba? Oo, kung dito lang sa Pilipinas, mahihirapang ubusin yung bilyong-bilyong piso. Pero pagka nakulong siya sa ICC, mapipilitan talaga siyang iluwal lahat ng kayamanan na itatago niya. Kaya nga ang mga Duterte, mga kababayan, diyan napapasok yung bankrupt 'di ba? Bankrupt scenario nila dahil sa tagal ng proseso ng ICC ng paghearing na 'yan, talagang hindi magkakamayaw yung bank account nila. More or less, mga kababayan, ma-freeze account itong ni Digong 'di ba? At ng anak niya. Ito yung darating na ebidensya pagka nahalungkat yung bangko ni Sara Duterte at ito ay napatunayan na meron silang bank account ni joint account na sinasabi ni Senator Sonny Trillanes. Pag yan napatunayan yan, 'di ba? Automatic yan. Automatic yan na maano yan, mga kababayan, pupunta yan, mapupunta yan sa ICC, yung kaso na yan, at may imbestigahan ng ICC, at may posibilidad, mga kababayan, na yung bank account na yan, ma-freeze or ipa-freeze, 'di ba? Dahil yan ay nagagamit sa illegal na transaksyon ng mga Duterte, 'di ba? Kaya marami pa tayong aabangan when it comes to ICC.
Dahil ang balita nga natin mga kababayan, merong pandarating ngayong January or February. Kasi kay Bato, inaantay na lang si Batong lumitaw eh. Kaya nga hindi makalitaw yung ungas. Dahil nga po, nakarating na sa kanya na may nagchuchu na makukulong siya. Anytime na siya, magpakita siya, oh, madadampot siya talaga. Alam nyo na kung bakit. Di naman yan dadamputin ng basta-basta kung walang warrant of arrest yan, di ba? So, may mga nakapagtimbre lang talaga na wag nang pumasok, hayaan na lang. At mapipilitan nga siyang humarap kung haharap talaga siya or magtatago na lang, 'di ba? Kasi marami po siyang kakaharapin na kaso dito lang din sa Pilipinas na isasampa po ni Senator Antonio Sani Trillanes. Nako, eto na yung inaabangan natin. Kaso, itong mga damuho na ito, takot palang makulong. Nakakaawa lang mga kababayan na sa kabila ng angas nila, sa kabila ng yabang nila, wala din naman palang magawa, no? Pag naandyan na yung yung hinamon nila, wala na. Kumbaga hindi na makapalag. Oh. Sabi nga ni Bato, made ma day. Oh, Trillanes made ma day. Oh, ngayon, yung make my day mo, wala na, kinain na, 'di ba? Kinain mo na rin. Sariling suka mo, kinain mo. Yan ang napapala ng isang mayabang. Yan ang napapala ng isang mayabang na Bato de la Rosa, mga kababayan. Okay? So, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Magsama-sama tayo muli for another video at sa panibagong talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pico at your service.